So hello po mga kaubayan, maulan po na umaga po sa ating lahat. Welcome back muli sa ating channel, it's me Roel of Malalag. So sa mga bago pa lang pong bisita sa ating channel, please do like, share, subscribe. And please don't skip ads po tayo para mas marami pang matutulungan. Ngayon po, meron tayong pupuntahan na isa pong ni-refer sa atin na isang pamilya po. Ngayon, samahan niyo po ako kasi first time natin na makabisita po dito sa kanila. No? Grabe, umuulan na po dito mga kababayan. Kaya ito kasama ko si Kuya Victor at ang grupo. Nauna na po sila Kuya Alex doon. So, yan, grabe yung ulan. Sa bawat hakbang sa lupa ng kabundukan, may pusong hindi napapagod. Ito ang kwento ni Roel of Malalag. Sa ilalim ng araw, pawis ay tumutulo. Bitbit ay pag-asa, hindi lang simpleng tulong sa So ayan, mga kababayan, narito na po tayo, no? Grabe yung panahon dito. Kanina sa pag-alis natin, sobrang init po. Nung nakarating na tayo dito sa ating pupuntahan po na tutulungan, biglang bumuhos yung ulan. Kaya ito po mga kababayan, no? Nakita po natin to si ate. Kasi nung nakaraan po, nung feeding program natin, siya po yung nanalo po sa ating palaro. At yun nga, parang interested po ako sa buhay po niya, no? Kaya tinanong ko po si Renz kung kumusta yung kanilang buhay. Ngayon po, makakausap po natin si ate. Hello ate, kamusta po kayo? Okay lang po. Anong pangalan niyo po ate? Ako po. Okay lang ilagay yung microphone. Yes, sir. Anong pangalan niyo po? Ako po si Im Palawod. Ate MM, ilang taon ka na po? 29 years old. 29 kayo. Kayo po yung may anak na kambal. Opo, sir. Kumusta po kayo dito? Ito Kilala lang niyo pa ako? Yes, sir. Anong pangalan ko po? Si Sir Roel of Malalag. Ay, grabe. So, bago lang po tayo dito nagpa-feeding. Kumusta naman kayo dito nung nagpa-feeding po kami? Okay Kumusta? lang po, sir. Masaya kayo? Masaya po kami kasi nakakatulong po kayo. Kasi yung pong panahon na yun, wala po kami. Wala Bakit? kaming bigas. Kaya po naiyak kayo nun ate, nung nanalo Oo, po kayo. Kasi gusto ko sanang pumunta doon sa may bahay doon na may hihingi sana ako, hihiram ng pera kahit 100 lang para pangbili ng gatas. Laking gulat ko kasi sabi nila huwag kayong umalis kasi mayroong vlogger pupunta daw dito galing sa Davao. Wala, grabe. Sabi ko, Tapos, siguro, ay, hindi na lang sana ako punta doon kasi mahihiya naman ako. Tapos, nung nagpalaro kayo ng may pa-promo, laging pagtingin ko sa yung bata na may hawak na 300, sabi ng sarili ko, hihiram na lang siguro ako mamaya ng 100 sa kanya. doon sa bata. Oo. Tapos, meron man yung nagsabi na pwede rin mga mama. Oo. Kaya, pilit na lang akong sumasabay. Kaya sumali ka nun. Sumali na Sige, lang upo ka ako. po doon ate. No? Tapos, Tapos, ang nangyari po ate, hindi niyo po inasahan na Mananalo po kayo ako po yung nun. mananalo. Yes, sir. Tapos pagkatapos nun, masaya ako. Ano yung nararamdaman nun ate nung kayo po yung nanalo doon sa palaro namin? Sobrang saya ko po kasi matagal na po kami nakatira dito. Pero ngayon lang kami nakakaranas na mayroon parang mabuting loob na kasama ninyo, gaya nyo. Kasi ang totoo niyan, hindi po talaga kami taga rito. Wala kaming lupa dito, nakatira lang kami.
Asan po talaga yung bahay niyo dati? Taga ano po kami sa Bukidnon doon sa Kibawi, Bukidnon. Akibawi kayo. Oo. Ba't napunta po kayo dito sa Kitaw-Taw? Kasi yung ate ko, dito yung totoo niyang papa. Tapos yung mama ko, magkapatid kami ng mama pero sa ama hindi. Hindi. Yung papa niya taga rito talaga. So kaya lumipat po kayo dito dahil sa ate niyo. Oo. Eh ngayon po, ano po yung tinirhan niyo dito? Since di naman kayo taga rito. Yung paglipat namin dito kasi si papa, nung bata pa kami 2008, wala kaming magandang titirahan. Lagi na lang siyang umiinom. Tapos minubugbog kami, sir. Wala kaming magkain. Tapos yung bahay namin, yung dahon sa lubi. Dahon ng niyong. Oo, tapos pag umuulan, tumutulo. Tapos pag gabi na, hapon, di na kami makatira sa bahay namin, sir. Doon na kami sa, sir, yung maisan, sa kakatubhan. Doon kami nagtatago, basang-basa kami ng ulan. Nag-eskwela kami doon ng, grade 1. Natakot po kayo? Oo, yung Kuya Julito ko po, si Kuya Ronilio, hindi kami nagtira sa bahay kasi pag umuwi yung papa namin nalasing, binubugbog kami. Kayo. Grabe, ano? So, ang nangyari po ate, si Papa, asan po si Papa niyo ngayon? Patay na po, Wala sir. na siya. So, ang tinirhan niyo dito ngayon, kaninong bahay po? Yung ate ko. Yung ate mo. Oo. Yun yung half-sister mo. Yes po. Ilang taon na kayo nakatira po dito sa Kitaw-Taw? Ano na po, 2018 ako simula nung nagpunta kami dito. Siguro mga 9 years old na ako noon. Hanggang magdalaga ako, tapos nagtrabaho ako doon sa Davao sa Ikulan. Tapos, pagkamatay ng nanay ko, hindi ko na siya nakita, yung bangkay niya. Hindi ka nakauwi dito? Oo. Kasi So, wala pa noon yung Gcash, sir. wala, Palawan pa oo. lang, tapos Palawan San pa lang. Fernando. Ang layo-layo talaga. Asan pa si mister mo ate? Matagal na po siyang nagtrabaho sa Davao. Nung una, nung pagpanganak ko lang nitong dalawa, Kambal po ito. oo. Pagpanganak ko sa dalawa ito, sir, Oo. matagal na kaming, separation na siya kasi Asan po si mister mo ngayon? nasa Davao po siya nagtatrabaho. Wala na kayong balita doon? Mayroon kaming balita. Oo. Tapos, nung una, humuhulog siya. Tapos, Magkano yung pinapadala niya po? Every month, every week? every week, Every week. maghulog siya ng 3,000. Tapos, sunod naman, 150. Tapos, nung pagka New Year, parang may napansin ako, grabing away namin noon, sir. Kasi hindi na kami magkaintindihan. Yung cellphone ko, ko na, sir, wala na. Pinapon mo na? Oo, kasi parang ganyan na ako, sir. Hindi na ako nag-expect na babalik pa ako sa kanya. Gusto ko na talagang makipag-iwalay sa kanya, sir. Kasi hiyang-hiya na ako sa ate ko eh. Sabi ng ate ko, huwag ka nang tatawag niyan. Sige ka nang tawag ng aaway naman din kayo, sabi niya. Ate, anong gagawin ko? Dalawa yung bata. Tapos, hindi rin ako naghanap buhay namin pag wala yung sa anak ko, mag-alaga sa mag-alaga. kanila. Ilang taon na po itong kambal po ate? Sir, 2003. Ilang, Opo, 2004 sila. Siguro April 16 sila ng 2004. Pinanganak ng 2004. ito sila? Oh, So ilang taon na to? 1 year and 7 months. 1 year and 7 months. Oh, So mga mga siguro 20... 8. Kailan birthday po nito? April 16 po, April sir. 16. So isang taon sila nung last year. Yes po, sir. So 2024, pinanganak niyo po ito. Oh, So nung nanganak po kayo sa kambal, nakauwi ba si mister mo dito? hindi, doon po ako sa manugang ko. Nasa Manugang ka noon. Oo. Pero si mister mo, nakabisita ba dito sa lugar niyo? Sa bahay ni ate mo? O, nakapunta siya dito kasi nagpakitulong siya. Panahon yun ng ting-init, walang makain. Anong trabaho niya po sa Davao ate?
yung una contraction, tapos lumipat siya ng yung manukan, poultry. Taglinis siya at ng itlog. So hanggang ngayon po ate, wala po kayong communication ni mister mo? Oo po. Wala na din siyang padala? Wala na. Kasi minsan nung una nakita ko yung message, maraming babae na, mayroon ding babae nagsabi na pahulugan mo ako, Ay, yung grabe. mapinsan niya. Kahit nang doon sa abroad, sabi ko nga, nang doon na sa abroad, siya pa yung hihingi. Dapat tayo, sana ako na lang. Kasi wala akong trabaho. Kasi pamilyado din po kayo. Oo. Ilan po yung anak niyo lahat? 4 po. 4 ito sila kasama yung kambal. Oo. 2. Ilang taon na yung pinaka-panganay po? 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mag 8 years old na Mag po. 8 years old ang pinaka-panganay. Oo. Yan yung anak nyo talaga ni mister mo, Oo. kasama itong kambal. Yes po, sir. So ano na yung plano niyo po ate na hindi na pala nagpapadala si mister mo ngayon? Saan po kayo kumukuha din ng pangtustos po sa mga anak niyo? Maliliit pa lang po. Nasabi ko sa sarili ko nung una, ate, gusto ko po na kung hindi man siya magpadala at umuwi dito, yung plano ko, patatawagan ko siya ng barangay para maghiwalay kami nung una. Kasi grabing gulo. Kasi yung marriage, parang gusto ko nang susunugin eh. Galit na galit ako sa kanya. Kasal po kayo? Oo, kasi binastos niya kasi ako. Sabi niya, sino Ano ba sa yung sulat? lalaking kadit mo dyan? Tinem- Anong kadit ko? Oo. Sabi ko, kumukuha Ikaw yung kumukuha ako ng kahoy para panggatong. ikaw yung pinaghihinalaan po niya. Opo, Baliktad, sir. Baliktad sa sulod ng sige, okay na yan. Tapos, kita niyo yung may kakahoyan doon sa ibabaw. Parang may doon ako nangangahoy. Tapos, sir, Ikaw lang mag-isa? oo. Hanggang dito yung masakit ko kasi naipit ako sa kahoy na 7 na Dito ka muna. binugkot ko para ganyan ko sa ilalim Tapos pagdating ko sa ibaba sa may kalsada, ninanakawan pa ako kasi gusto ko ibenta yung kahoy para panggatong, para may maibili ako ng gatas nitong dalawa. grabe, no? Ate, gaano po kahirap na ganito po ang buhay niyo po? Kayo na talaga yung inaasahan po ng mga anak mo. Opo, sir. Lalo na ngayon po, wala kayong maayos na trabaho. Hirap nga, sir. Sabi ng tiyain ko doon sa kabilang bundok, ibigay mo na lang sa akin yung isang bata kung gusto mong magtrabaho sa Davao. Pero hindi ko kaya eh. Hindi mo kaya mawala ito sa mga anak Hindi ko niyo. kayang iwan sila kahit nung buntis pa lang ako nito, sir. Hindi ko nakalang 2 sila. 3 sana ito. Nalaglag yung ikatatlo nila. Triplet sana. Yes, sir. Kahit buntis ako, sir, kumukuha ako ng panggatong sa ilalim. Tapos, parito ako ng ibabaw. Doon po nakatira yung manugang ko sa Barangay Bantol, Marilog District, Davao City. Sa sitio Tugas sila, sir. Hindi ko po kaya doon tumira kasi malayo ako sa ate ko. Tapos, minsan hindi ko maintindihan sila eh. Minsan naririnig ko na binubuli ako nila. Na wala daw akong, parang wala akong alam ng trabaho sa labas, doon sa uma. Pero pinilit ko na hindi ko ipokus yung sarili ko doon kasi dito ako nakatingin sa dalawa. Paano na lang pag iwan ko sila? Kasi nung maliit pa sila, ako lahat ang nag-aalaga, sir. Hindi ko kaya. Minsan iwan ako ng manugang ko tapos hindi ko kayang lumakad kasi mayroon ito. Ilagay ko rito kabiba. Tapos mayroon pa akong bit-bit na ito. Hirap akong lumakad patungo ng simbahan minsan. Kaya naisipan ko na umuwi na lang siguro ako dito sa ate ko. Kaya ayun, wala talagang nangyari na uuwi. Iiyak na lang ako, naiyak, nagsigaw. Mama, papa, tulungan niyo. Gusto ko nang umuwi dyan. Hindi ko na kaya dito kasi
nabugat noon ako eh. Tapos walang makaalaga sa akin. Kahit may sakit ako, pero kinaya ko pa rin na sa kanila, sir. Kaya may sakit sila. Tapos kahit ito lang yung dito ako nakahiga tapos sila dito lang. Bakit sabi ko hindi nila marinig yung iyak ng bata? Gusto ko sana ipakuha yung isa. Kaya lang parang wala silang pakialam sa akin eh. Kaya ayun, sabi ko uwi na lang siguro ako. Mahirap pala parang pag ganito tapos yung asawa ko wala pa. So nung nakalipat na kayo dito ate, kumusta naman yung pagtira niyo po dito sa Bukidnon? Kumusta po yung buhay niyo dito? Yung nakalipat na po kami Oo. dito, hirap pa rin kami, sir. Kasi wala kaming tatrabaho. Nag-ano lang kami. Pag mayroong magpatrabaho dyan, Arawan lang. o arawan lang. Pag wala talaga, sir, wala talaga. Maghanap kami ng kahit saging, ano pa dyan. Kaya lang wala kaming matanim dito eh. So wala, Pumunta lang kami sa kabilang bundok. Doon kami naghahanap kung mayroon pa bang natirang mga doon. yung mga mais. Oo. Grabe. So, kumain na po kayo ate? Hindi pa po, sir. Hindi pa. Ano doon ang tinapay doon? So, ate, pakainin mo muna itong mga bata ha. Yes, sir. Yung pinakapanganay po, asan po yung anak niya po na panganay? Ino, siguli. Siguli ko ampa. Nam, kaon na. Kain mo na, kain mo na. So, Ano pangalan po nila? ito po si Samson. Samson. At saka si Samuel. Ay, Ito. Samson and Samuel. Samson Grabe, Samuel. ang gaganda ng mga pangalan nila, no? Sa Bible talaga. Oo. Mm. Kasi naisip ko na Kain mo na po ate, kayo po, kain mo na po. itawag sa kanila yon kasi gusto ko na hindi sila mapunta sa gaya ng anong naranasan ko sa kanilang papa noon. Grabe pala yung pinagdaanan niyo po ate. Paano niyo po kinakaya yun? Siyempre, wala po kayong inaasahan dito. Wala po kayong masyadong kilala. Yun nga eh. Wala akong inaasahan kaya kung hindi lang sana siguro yung ate ko at saka yung bayaw ko na minsan nag-aaway sila kasi yung parang nag-ugulo na yata kasi yung mga batang ingay tapos grabing naglalaro minsan nagpapalo ito tapos umiiyak masakit sa ulo tsaka pag mayroong galit talaga yung ate ko parang sobra na nahihiya na ako sa kanya. Sabi ko kung mayroong kumuha ng batang to, magtatrabaho na lang talaga ako. May mag-a-adapt sa kanila eh. Mayroon pong gustong mag-adapt nito. Oo. Hindi ko ibinigay. Ayaw niyo po silang ipaampon. Bahala na kung walang mag-ano sa amin. Bahala na walang tumulong. Bahala na walang tumulong. Kasi parang naisip ko na siguro kaya ko rin naman silang buhayin pag makatrabaho lang ako sa Davao, maging katulong, pahuhulugan ko sila. Halimbawa kung mangyari man yun kasi gustong-gusto ko na talagang makaano sa mga bata kasi maawa na ako sa kanila. Yung ate, kanina nag-eskwela siya, wala nga siyang baon, pang ulam din niya, wala. Nung una naman, pinagbaunan ko siya ng asin lang, pero hindi man siya hindi siya nagsabi, ma, ayaw ko. Hindi rin naman siya expect na ganyan. So ngayon ate, naka-vlog po tayo ngayon, Buong mundo po yung makakapanood po ng ating vlog. Yes, sir. So baka makarating po ito sa mister niyo po. May po kayo na mensahe po? May sasabihin po kayo sa kanya? Pang. Hindi ikaw makunto. Gusto ko rin paabot ko ikaw imo ko kailing kay uya so nakita ko tun gubot ang manak huna ko.
gusto ko ro para magkatahano pang no. I hope no ug usab kad ug bag-o kad way waro in olos no ko di oy way takantan relasyon no. Ug uli ka kanami pang no waro inimuano no pag kuha ka nami pagluib to koy kong pamilya sundot lahi ka mo koy kon mo kilos no kahit kanami kung ano gusto no kapoy pad kasi kas pangbuli no ko di oy pag himaraot no ko din pagkooto so ko na ben malitan no bayaran masakit dot ka din buot do kadagwa ka ko di oy no Andot o binayaran an malitan dit club. Pero ko na good forum sika. Pero I hope no kabag-o kad. Undang ano dog sika so pag inom-inom no kung kasabtan usahay huwa pag kwataro. Yun lang po, sir. Habarin mo. Naiyak ako. Hindi ko intindihan. Sakit sa kanya. Oh. Sabi niya, sabi ni ate, ano daw, sana magbago ka. Lahat ng pambubuli at pangbibintang mo sa akin ay walang katotohanan. Masakit sa kalooban yung ginawa mo. At sana maging maayos daw yung kalagayan niya dyan. Maging maayos yung kalagayan mo dyan. So, hindi ko kayang hubarin lahat. Basta Yun, basta masakit sa kalooban yung ginawa ng kanyang asawa. Kung ano na pakikiusap niya daw na pag bumalik siya dito, pag bumalik ka dito, sabi niya, wala kang dala-dalang kasinungalingan na tawag nito, yung lahat ng inakusa mo sa akin ay walang katotohanan. Sana bumalik ka dito na maging maayos at wala kang pagtataksil. Ay, grabe. Tama ba yun, ate? Yes, sir. Tama. Thank you, Kuya Alex, no? At least na intindihan natin. So, ano pala ate, kumbaga pinaghinalaan ka po niya na may lalaki ka. Oh, pinatawag ko na sana siya noon sa barangay. Mm. Siguro paniwala niya, nagbibiro lang ako pero gulong-gulo na talaga ako noon eh. Kasi buong buhay ko, sabi ko, palagi ka na lang trabaho. Pero sige ka na lang trabaho, parang wala ka ng concern sa amin, sa iyong pamilya. Gusto ko may trabaho ka man pero may panahon ka rin sa amin. Pero pag noon minsan umuwi siya, kabanding niya yung mga bata. Hindi naman ako kasama, yun lang mga anak niya. Tsaka ito, hindi pa man niya madala, yun lang dalawa na pwede nang Ipapasyal. So, ang nangyari po ngayon, nagbago na. Hindi na siya bumabalik dito sa inyo. Minsan umuwi siya na, nung una umuwi siya na, Kailan yung huling uwi niya dito sa inyo po? yung January, tsaka yung unang simana, yung unang, umuwi siya. Pero sabi ng mga tao dito, bakit umuwi yung asawa mo? Tapos pagka umaga, hindi na rin na makita. Parang Umalis na din. umalis na rin. Ngayon, siya makadating ng ganito, tanghali. Tapos, pag mamayang alas 2 at saka alauna, magbibiyahe na rin siya. Para Uuwi bang, na din siya. parang wala talaga siyang Grabe, ano? Ganyan po. Pero ngayon ba, may communication po kayo? Nagtatawagan po kayo? May Wala contact po akong kayo? cellphone, Wala. sir. Paano niyo po kinokontak siya? Minsan po, nanghihiram ako ng cellphone sa kapitbahay Para namin. ma-message niyo po siya. Oo. So, Nahihingi rin ako sa kanya ng panggatas. Pero nung time po na nagpa-feeding po kami, talagang walang-wala na po kayo nun? Kahit Walang-wala na panggatas po ng talaga, mga sir. bata. Yun yung dahilan na iyak ako kasi talagang malaking biyaya na ibinigay sa Diyos niyo kasi Grabe. Ano pong binili niyo po nun sa napanalunan niyo po? bigas po, sir, tapos gatas. Mm. Tapos nakabili rin ako ng kaldero. Nagbili kang kaldero Oo. din? Gusto ko pong mayroon akong handumanan sa iyo, sir. Grabe. Tira na ano po natin, pang papremyo. So ibibigay po natin lahat kay ate.
Dawatan na. So, bilangin niyo po. So, I hope tayo makatabang na, no? Tapos, mamaya po, pagkahuman sa feeding, doon ka sa kuwahan. Okay, sige. Congrats, pate. Congrats. Okay. Sabi ano? Hindi ko po makakalimutan. So, nung araw na yun, parang na-survive po yung Yes, pagkain po ng mga bata, tsaka gatas. Tuwang-tuwa ang ate ko noon kasi wala talaga kaming makain, wala kaming utangan sa tindahan kasi walang magpautang kasi hirap din eh. Kasi mahirap na din magpautang kung kumbaga walang garantor ba, no? Yes, sir. Di nila alam kung makakabayad ka ba or hindi. Yes, sir. So, at least 'di ba nung time na 'yon, grabe yung iyak po ni ate, no? Kasi nga walang-wala kahit ultimo gatas po ng mga kambal, wala po siyang pambili. Kaya sumali siya, no? Nakipagsapalaran siya doon sa palaro natin sa feeding. So, maswerte din po si ate dahil ano po, nanalo siya, no? Nanalo po. So, ito nga yung binalikan natin sa kanila, no? Para kumusta natin sila at siyempre malaman yung buhay. Ngayon natin nalaman na grabe po yung pinagdaanan po ni Ate MM, no? Ilang taon ka po nung nagbuntis po ng inyong panganay po, ate? Siguro mga 21. 21. 22, 23. 23. Ngayon, 29 na po kayo. Oo. Grabe. So, ayun ate, ano po yung masasabi niyo po na bumalik po ako dito sa inyo para malaman po yung buhay niyo. Naging pasasalamat ko po kasi hindi ko inaasahan na babalik pa pala kayo. Kasi nung pag-uwi na ninyo, kala ko hindi na kayo babalik kaya tinitignan kita ng cellphone, nag-subscribe din ako doon kung ano. Pero yung nakalagay ng account ko hindi po Palawod, Mantingil Dakaw po yung ano po, account ko doon. Tinitignan ko kung ano, tapos masayang-masaya po ako kasi bumabalik din kayo ng hindi na matagal. Agad din kayong nakabalik dito. So, ang concern lang talaga ni ate dito is yung parang walang atensyon yung mister. Sa financial naman, nagbibigay siya. Regular. Yung ngayon, nagbibigay pa rin ba ate? Hindi na kasi mayroon man yung nabasahan ko nung una na pahulog ng pera. Tapos, yung mga inaakala ibang ko, pinapadalhan. bakit ganito na lang yung ibinigay mo sa akin? So, 150. dumating sa point na nagdududa ka, Oo. pero wala kang pruiba. Wala kasi, wala man akong nakita doon sa kanya. So, kapag pa lang, tawag nito, doubt pa lang tayo, hindi tayo pwede magsalita. No? Kasi mapapasama yung mister mo. Kung mayroon naman siyang binibigay sa income niya, wala naman problema doon. No? Yes, Kasi sir. yung mga bata yung maapektuhan. Pero ilang buwan na siyang patagal na siyang hindi nagbibigay. Matagal na po, pero nung... Teka, Kalimutan na ni ate. Mga ilang buwan na te. yung January lang po yung nagkaroon ng pahulog-hulog siya. Yung January nagbigay siya. So, pagka ganito na, hindi na siya nagpapahulog. Minsan umuwi na lang siya ng hindi namin inaasahan. Tapos wala na siyang pira na sa amin, maibigay para panggastos ng mga bata. Wala ka bang klinaro sa kanya? Wala ka bang nilinaw sa kanya kung bakit? Tininaw ko naman nung umuwi siya. Sabi niya, wala naman. Promise niya nitong dalawa. Siguro, sa akin lang yung pagtataka. Pero, Okay. bakit talaga yung pera mo? Nung una, parang kasya pa. Pero, bakit matagalan parang malabo na eh. Kaya ayun, yung diskarte ko, pag wala na akong pera na maibili sa kanila ng gatas, maghahanap na akong diskarte. Pag mayroong magpatrabaho doon, iwan ko yung mga bata, aga pa lang.
magluluto lang ako ng pagkain para sa umaga patungo ng tanghali nila at hapon ako makauwi. Ipakain ko sa kanila kasi doon man ako sa kuan. Nagtatrabaho ako. Makakuha ako ng 5 sako, 6, tag 50 po yung sako. Sa pag-harvest ng mais? Oo. Okay. Sanggi. Tapos yun na yung pang-budget ko pag ano Na yung na panggatas mo? Oo. Okay. Hindi namin minamasama dito yung mister mo, ate, ha? Yes, sir. Wala kaming ano dito sa ano kasi nagbibigay naman pala siya. Hindi natin siya pwedeng masamain. Unless kung mayroon siyang mga binibitawan o mayroon ka natuklasan sa kanya, pwede tayong magsalita about sa kanya. Pero ngayon, hindi tayo pwede magbigay ng ano kasi hindi ho natin alam yung dahilan, yung baka nagipit lang, no? Or Yes, sir. nagka-problema sa trabaho. Kuya. So, ang masasabi ko dyan, ate, linawin mo lahat kung ano yung problema para hindi lalala. Yes No? po, sir. Isipin nyo lagi na pag-usapan nyo na mabuti kasi yung mga bata kawawa. No? Yun lang yung masasabi ko sa'yo. Huwag mo munang husgahan hanggat wala ka pong, ano ba tawag ito? Hanggat wala kang Ebidensya. pruweba, no? Walang ebidensya para maayos nyo yung kunting problema. Kasi kawawa yung mga bata maapektuhan, no? Pag-usapan ninyo ng maayos. Okay? Para, kumbaga, mabigyan ng linaw yung pagdududa mo. So, kung once makauwi dito, kumprontahin mo, no? Tanungin mo, klaruhin mo sa kanya para malaman mo talaga kung saan niya ginagastos yung kinikita niya, kung bakit minsan di siya nakapagpadala, di ba? Yes. So, tsaka ka pa mag-iisip ng ganong rason, di ba? Or ano mo. Kaya ngayon ate, no, sa pagbisita ko po, meron po akong dala dyan na konting tulong po para sa inyo. O, di pa kayo kumain po? Hindi pa po, sir. Alas 2 na, mag-alas 2 na. Kanina umaga, ano po yung kinain nyo? Jesus. Ano yung konsumo nyo kanina umaga? Meron po kami natirang pagkain kanina. Ininit ko lang po yung bahaw ng kanin namin. Tapos pinabalon ko ng anak ko. Yung anak mo ngayon na nasa school, Oo. yung panganay. Oo, doon sa Tagawili. So, Unitin na. so paano ng bigas? Saka yung groceries No. natin. No. Ayan. Ito. Ito po, mga kaubayan, talagang mahirap, no, para kay ate na ganito, walang-wala. At wala pong inasahan din po na masyadong trabaho dito na permanente. Kasi depende naman po kung may magpapatrabaho. Kaya kapag wala, no, maghahanap po si ate ng diskarte. So, bilib din po tayo kay Ate MM kasi nga kahit walang nagpapatrabaho minsan, so naghanap pa rin siya ng naghihiram ka pa rin ng pambili ng gatas. Hindi, minsan meron akong mahiraman pag wala, kumukuha ako ng panggatong doon sa bukid, ipababa ko para maibinta ako. Nagbebenta po kayo ng mga kahoy, mga raha. Ate, ito po, meron akong dala ditong konting tulong po para sa inyo. May bigas po dito, tsaka groceries. Para po yan sa inyo, ate. Ano pong nararamdaman niyo po ngayon? Mga biskwit, kape, pong noodles at dilata po dyan. Maraming salamat po, sir. Marami na pong akong iniintay na kagaya ng 4-piece, 5-piece, pero parang hindi pa rin dumating, kaya parang nahihirapan na ako. Ano na kayang gagawin ko? Dalawa yung anak ko. Pero buti-buti talaga ng Panginoon kasi kahit hindi ko inaasahan na dumating yun sa buhay ko na mayroon pa palang taong tulad yun ipapadala sa akin ng Panginoon kasi nasabi ko sa sarili ko, hinto na lang siguro akong magsisimba kasi pareho rin naman yun, nagsisimba ako pero parang wala namang
himala sa aking buhay. Parang wala na akong kwenta. Parang wala ka ng pag-asa, ate. Wala Yun na yung akong iniisip mo. pag-asa, pero ngayon, naniniwala na ako na hindi pala dapat tayo susuko. Kasi mayroon din palang kaunlaran sa huling mga araw. Akala ko, doon ko lang mapapanood sa YouTube at saka sa mga post sa TV. Mayroon pa pala sa personal. So, ayan ate, ito po ay galing sa ating Panginoon, no? Itong mga biyaya. Tama po yung sinabi mo, ate. Huwag kang huminto. No, huwag kang huminto sa pagsimba, sa pagdadasal. Ano po? Kasi hindi man kaagad ibibigay ni Lord, meron siyang gagamitin na makatulong din po sa inyo. No? Yes po, sir. Kaya ngayon, ito, kami yung ginamit ni Lord para matulungan kayo, mabigyan kayo ng ganitong tulong at ma-share po yung buhay nyo dito sa ating YouTube channel, no? Kaya nagsisimba po kayo every Sunday po. Yes, sir. Ayan. Ngayon po ate, asan po kayo nakatira po banda? Diyan po sa ate ko. Itong bahay na yan? Oo, 2 pamilya po kami dyan. Okay. Kumusta naman yung pagtira niyo po dyan sa kinaate mo? Insan nga, Ilan po yung anak ng ate mo? 5. Ay, grabe. Sa'yo 4. Oo. Pero, mga ulit taon na yung 3. Malalaki na yung mga oo, anak niya. Yung pangalawa niyang anak nagtatrabaho sa Valencia. Ano ba yun? Kanya-kanya po kayong luto dyan? Or isahang luto lang? Minsan, nagluluto lang yung ate ko sa kanila. Tapos, pauunahin ko lang siya. Susunod na rin ako pag makatapos na siya. Minsan kasi intindihin siya eh. Minsan, madali siyang magalit. So ikaw na lang po yung umiintindi. Oo, iniintindi ko na lang kasi paano yung mga bata. Kasi, Siyempre, kayo lang din po yung nakitira po dyan, ano? opo. So, ayun ate, ano po yung masasabi niyo po ate sa tumulong po sa inyo? Lalo na po sa nagbigay po ng tulong na ito kay Tita Tess Sunga. Salamat po. Malaking salamat po sa inyo. Yung tumulong sa amin. Nagpadala nitong mga biyaya na to. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kasi kayo po yung ilaw na dumaan dito sa amin. Kayo ang nagbigay sa amin ng bukas na hindi namin inaasahan na may pag-asa pa pala sa huli. Sana makapunta pa ito sa lahat ng mga nangangailangan na kagaya namin na mas mayroon pang sumusobra na mahirap din kagaya namin na walang-wala. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kayong nagbibigay sa amin ng tulong. Puyo. Maraming salamat po talaga sa inyo, Ma'am and Sir. Grabe. Tago sa puso yung mensahe po ni ate. Diba? So ganito po yung klaseng tao po na kumbaga minsan lang po makaranas po or makatanggap ng ganitong tulong, no? Kumbaga akala nila sa TV lang mapapanood yung ganitong pagtulong, pero mas lalo siyang natuwa nung nangyari po sa kanya personal, 'di ba? So I hope sa makapanood man po sa vlog natin, meron man po tayong maitutulong dito sa pamilya ni Ate MM, lalo na po sa kambal, no, mabilhan natin ng gatas. Magtulungan po tayo, no? Handa po kaming babalik dito anytime para maihatid po yung tulong at mabigyan natin sila ng konsumo po, mga kababayan. Oo. Ito sila ate, lugaw lang po yung pinapakain niyo po. Tsaka gatas. Ano yung gatas nito? Iniinom? Swak. Yung Bear Brand lang. Maliit kasi malamang malaki. Sa isang swak po,
silang dalawa na yan. Oo. Hati sila. Inahati ko yung Isang araw na yon. Or isang inuman lang. Ano, ini-estimate ko na titimplahin ko yung isang pouch sa 3 bibiron. Ah, Oo. grabe. Yung 3 bibiron ba, abutin ng isang araw? Or kulang? Hindi, isang gabi lang. Isang gabi lang yan. Oo. Eh, paano yung kinabukasan? Wala naman itong gatas. Paano po kayo diskarte? Nakabili ako ng swak na nasa pouch na maliit. Yung tag 20 dito. Pag doon, tag 12 lang. 12 pesos. Ah, dun sa baba. Oh, bibili ako ng 12 na pieces para budget ko hanggang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ah, isang linggo. Oh, Oh, ayan. away ha. Magkaaway din pala yung magkambal, no? Kala mo magkasundo palagi. Oo, Give sama na. utol, give utol. Tol. Give utol. Na, sige, kuha ako, give utol. Na ba ni gatas? Na. Ayun, ate, may gatas po dito, ha? Ah, Oo, para sa mga bata. May asukal din po, tsaka kape, pero noodles. Yan. So, makakatulong ba ito? Malaking tulong na ba ito sa inyo, ate? malaking tulong na po, sir. Kahit kontento na nga kami pag meron lang kahit maliit. Tapos ito, paano na namin yan babayaran, sir? Ang laki-laki naman yan. Hindi namin yan maaabot eh. Ano lang yan, ate? Pasasalamat lang po, ano? Unang-una sa ating Panginoon. Kasi siya naman po talaga yung dahilan kung bakit nakapunta kami dito sa inyo. Di ba? Yes, sir. Oo, syempre yung mga taong tumulong din po sa inyo. Ano? Yun yung mga sponsor natin. Po, sir. Oo. So, ayun ate, I hope na makakatulong po ito sa inyo at kung ano man pong dumarating din po ng mga panibagong biyaya po sa inyo, makakabalik po kami sa inyo. Yes po, sir. Ano? So, bago kami aalis ate, ano po yung last na message niyo po dito sa ating lahat po? Maraming salamat po sa inyo yung nagbigay nito at saka po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Huwag lang kayong mawala ng pag-asa, baka bukas kayo naman ang mapuntahan dyan at matulungan yung nangangailangan po talaga. Tapos, maraming salamat sa lahat at sana mag-like kayo sa amin. Kung sino man yung nakakilala sa akin doon sa Kibawi Bukidnon, alam ko naman nakilala niyo ako eh. Mag-like kayo at tapos i-follow niyo po ako. I-follow niyo po si Sir, bakit ako naman? Sige po, maraming salamat. Yun lang po. Ayun, salamat po ano. At syempre, kung mapapanood din po ito ng minister po ni ate, no? I hope na malaman niyo po, no? Malaman niyo po yung kalagayan po ng mag-ina niyo po dito, no? Sana makabalik or magparamdam po kayo sa kanya, no? Lalo na sa mga anak po ninyo para kumbaga mabawasan po yung paghihirap po ng asawa niyo po. So, yun lang ate, meron po akong iabot dito sa inyo, no? Galing po ito sa ating channel po. Ito po ate. Ayan. Salamat po. Anong gagawin niyo po diyan? Ito po, gagawin ko po nito pag maubos na tong babadgetin ko. Mayroon pa akong pang bili pag mawala na po yung maubos na po yung para sa kanila. Kasi para sa akin, parang sanay na akong hindi kumain, sir. Kontento na Kaya ako pala sa katawan po nakakain. niya, no? Kontento na ako. Siyempre ate, kailangan mo din magpalakas, ano? Kasi ikaw po yung inasahan po ng mga anak. Paano yun kung magkakasakit po kayo, paano na sila? No? Kaya unahin at kailangan mo din po na alagaan din yung sarili mo. So, ayan ate, alis muna po kami. Ano? Ingat po kayo dito. Huwag sa may maabot pang mga biyaya po para sa inyo, makakabalik po kami. Bakit po na emotional po kayo ate? Ano po Wala yung lang naisip po, hindi ko po hindi ko lang po ma-read, sir. Maraming salamat po talaga. Laking nakakatulong na po talaga ito sa amin. First time niyo po na makatanggap ng ganitong biyaya po? First Okay. time ko po, sir, kasi
Nung nanganganak pa ako nito, hindi ako nakatanggap ng kahit ano na ibibigay sa akin. Sabi lang ng iba, hindi pwede ano raw sa barangay sila bibigyan ng suporta kasi dalawa lang, ganun ba? Yung inaakasulang ng gobyerno, yung triplex lang daw. Triplets lang. Bakit? Hirap nga tayo mag-alaga ng isa lang, ito pang dalawa, hindi ko na sana kaya. Nung una, sabi ko, gusto ko na talagang lumayas, pero kaso, hindi ko kaya eh. Bahala na kung ako lang yung nag-aaruga sa kanila. Ngayon pa ba ako susuko eh, naglalakad na yun sila. Kaya nga, Nung eh. una, hindi pa naglalakad. Kung nakaya Kaya niyo ko po. naman. So, yun na ate, magpakatatag po kayo ha. Magpakatatag po kayo para sa anak niyo po. Salamat At po sa syempre, inyo, sir. Oo. At syempre, huwag niyong kalimutan din po yung, syempre, pagpatuloy niyo po yung pagdasal, pagsimba, ano. Kasi, si Lord yung gumagawa ng paraan kung paano kayo matulungan. Ano po? Alis Sige, muna po sir. kami. Ingat po kayo dito ha. Salamat po, Sige sir. po. Maraming salamat po mga kababayan at hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Sa mga makapanood po ng vlog na ito, hopefully matulungan po natin sila. Kahit piso, 5, 100, magtulungan po tayo mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat and ingat po kayo. Bye-bye po. Bye-bye.